Uy, okay lang yan. Hindi. Punta ko sa ate mo. Maintindihan naman siguro niya. Lalo na hindi mo naman sinasadya eh. Oo nga, baka maintindihan niya. Kasi napansin ko yun sa kanya nung first time ko siyang na-meet. Super understanding siya. Hindi mo alam gano'n ka-importanteng client si Miss Gabby sa akin. Rerimata na kasi yung lupa ng punerarya. Hindi ko nabayaran yung loan namin eh. Ayokong isipin mo na pinagkakakitaan ko lang yung dad niyo, ha? Pero... No. Not at all. Kailangan mo yung business para makatulong sa ibang tao. Teka, alam ko na. May idea ako para masolusyonan yan. Ano, game ka? Game? Ano? Bakit hindi nakabarong si Dad? Pasensya na po kayo, Miss Gabby, kasi nagka-problema po dun sa na-approve ninyo. Pero kung gusto niyo po, pwede ko po itong palitan. No, it's okay. I like it. Naalala ko yung mga panahon na uwi siya sa bahay. Ganitong kulay ang suot niya na polo pagkatapos ng duty niya. Tapos may dala pa siyang pasalubong. I love you, Dad. Yung flower arrangements po, dadating na po in a few hours. And by tomorrow morning, we'll be ready na po for viewing. Good. Well, I had some food delivered tonight. Alam ko may busy mga staff. Ay, well, thank you po, ma'am. Nag-abala pa po kayo. Thank you, Miss Gabby. O nga pala, yung lalaki kanina, I don't want him near my dad. Okay? Po? Pag nagtangka siyang pumasok dito, I want him removed from the premises, okay? Kaso, miss, hindi po kasi kami pwede magpalabas ng mga tao basta-basta. Well, kung hindi nyo gagawin yun, pwede kami lumipat ng punerarya ngayon. Nurse si Mama sa Davao nung nag-meet sila ni Dad. Until kinailangan niya umuwi ng Maynila. Doon lang nalaman ni Mama na may iba pala siyang pamilya. Naalala ko nung grade 2 ako. Excited ako sabihin sa kanya na top 1 ako. Nilibre niya ako sa paborito kong kainan. Pero after nun, hindi ko na siya nakita. Not until 10 years after. 10 years? Hindi ka nagalit sa kanya? Dati. Actually, for a while. Pero alam mo, tatay ko pa rin kasi siya eh. Tama naman. And I know that he loved me. Oo, pwede natin sabihin na may nagawa siyang masasakit. May mga tanong ako na never na masasagot. Pero hindi na importante yun eh. Ang gusto ko na lang mangyari ngayon, makita siya. One last time. Nakakaiyak yung kwento. Hindi siya pansinin.